Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa Pinas Astig Unang Bara Tournament Quarterfinals ng Southern Division o Southern Tagalog. Ruby Umage versus Rex Kaizen, 'di ba? So napanood niyo naman, sana napanood niyo yung battle ni Rex na na-review ko netong nakaraan lang, na grabe yung naging ano ko doon. Grabe yung naging tawa ko doon sa performance niya. Pero si Ruby Umage naman, nung napanood ko naman siya, sulit din eh. Pumupuntos talaga eh. 'Di ba? Pumupuntos, tumatama yung mga punchlines, mga haymakers niya. So, di natin sure kung ano yung magiging outcome ng battle. Hindi ko alam kung sasabay ba si Rex sa ganung estilo ni Ruby or magpapatawa rin si Ruby, 'di ba? So, we're not sure. So, ngayon, quarterfinals, sabay-sabay nating alamin. Pero alam ko napanood nyo na to. May 83,000 views yung battle na to, ha. Wow. So, yun. Ruby Umage versus Rex Kaizen. Quarters ng Pinas Astig Unang Bara, Southern Tagalog. Game. Sa Pinas Astig Game, Unang Bara, pakinggan natin. Game. Yo, freestyle muna tayo, pampagana. Baka ikat sa reels, tapos kumita. Tara tol, laban tayo, punta tayo ng Lonita. Hindi. Rubilin, alam mo ba, nung kinasa, yung battle natin dito sa tournament sa Motus, unang naisip ko agad, gusto kitang kunin na chorus. Wala tumin na hocus pocus o gagawin na pagtingin sa Osus Modus. Hindi to scam, walang kiss dyan o gamitan ng lips sa Grobus. Pero kung G ka naman, ang tawag dyan ay Christmas bonus. Joke lang. Galing Valenzuela to, di ba? Sa alang manok na pang birthday. Ako bang derby? Hindi, wala yun. Hindi, mahal. Eto, alam mo ba yung punchline na yon? Habang pinapractice ko, sinur kong di niya yun maririnig. Kasi baka wala pa yung punchline. Nasuntok niya na ako sa leeg. Hindi, mahal. Huwag ka magsiselos dito kay mahal. 24 years old ka na, lagi ka pang nagtataka ba't yung pagtangkad mo ang tagal. Fix na yan, ganyan na yan. Huwag na maghangad. Wala na tayong magagawa. Pero kung trip mo talaga na tumangkad, tutulungan ka ni M-Site mamaya. Joke lang. Joke lang. Super champion loyal person yan, di ba bro? Parang summer lang sa kaluyalan yan, tol, kasamo. Paguli na. Sa mga di nakakilala sa kanya, siya si Ruby Umage. Walang multi dumali. Boring bumatil, kaya lugi ka ate. Ayos din to matchup eh, no? Talagang sinakto pa babae. Huwag kang piling maganda, hoy. Naka-D4 ka tumae. yung gantong klase ng babae, Chuck loser. Yung baso nila sa bahay nila, pare. Cup noodles. Sabi na nga, be.
Di ako maaawa sa'yo. Body bag ka malala. Magpasulat ka pa. Ito'y unang kasa. Kulang na kulang ka, bra. Kabubuan sukdulan. Sana ikaw na lang yung inatake sa puso. Hindi si Ukogan. O magkasakit. O magkasakit ka ng TV para meron kaming panooran. Motos. TV. Panooran? Walang koneksyon. Pinilit ko lang, pero aaray yan. Pagugot ko sa'yo ng mga linya kong binaon, mamamatay yan. Durog ka sa akin ng pino, ikay weak sa skim, lamang ka lang ng ilang ligo, kay Tikas Queen. Di ako babatol sa'yo dito, kahit may beer at gin, mukha kang dancer sa club at katumbas lang yan. Ay beer house drink time. Okay. Iba yung approach ni Rex at hindi yun yung in-expect ko. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Insights natin kanina bago tayo mag-start. Sasabayan ba ni Ruby yung estilo ni Rex na more on comedy, entertainment? Pero sa tingin ko, nagkamali ako doon kasi hindi masyadong nag-focus si Rex sa comedy dito. So ako, nandun ako sa point na nag-aabang ako ng ano yung mga ibabato ni Rex, ano yung mga jokes na ibabato or i-spit niya, i-deliver niya para kay Ruby. Pero ayun, gaya ng round 3 niya sa eliminations ng Pinasastig unang bara. Nabanggit ko doon, sa pagkakatanda ko, medyo fresh pa. Nag-switch bigla ng atake si Rex noon sa round 3 kasi first 2 rounds niya more on comedy. Pagdating sa round 3, yun, naging technical. Tapos sa pagkakatanda ko, ang komento ko doon is mas effective si Rex sa comedy nung lumipat siya, nag-switch siya ng estilo na more on technical, doon nagkaroon ng pagbaba ng energy. So ngayon, nadala niya yon, yung technical niya sa round 3 no sa last battle niya, tapos ngayon dito sa round 1, more on technical yung pinapakita niya. 4-bar set, punchline, wala masyadong mga jokes, which is sa tingin ko, yun din yung inaabangan ng ibang nandito. So ayun, sa tingin ko, hindi talaga ganoon ka-epektibo si Rex sa sa technical Or kaya siguro i-mix niya, palitawin niya na nagmi-mix talaga siya ng comedy, entertainment, tsaka mga technical bara 4 bars, 'di ba? Kasi hindi lumilitaw yung ibang jokes niya dito 'di ba? Yung iba tumatawa, yung iba hindi. So feeling ko hindi masyadong napapalitaw ni Rex yung yung entertaining side niya. Mas lumilitaw yung technical So yun. Okay? Sa punchlines naman, yes, yung iba ineffective, yung iba tumatama naman. So, so-so naman siya doon. Okay? Pero sa performance talaga nagkaroon ng difference. Ibang-iba yung Rex Kaizen o Elims dito. Round 1 ni Ruby. Mongoloid din, no? Gang? Rex Kaizen! Tunog anime na hindi inaprubahan ng Netflix. Ang baduy ng pangalan mo, Dong. Nung naisip mo ba yan? May isip ka na nun? Ay nako, kakahintay mo yan. Sa tamang panahon. Hintay sa tamang panahon. Kayo naman, oh. O Judge, walang foul, ah. Alam mo ba itsura mo? Feeling poging kargador. Pangalan ay pambata pero utak mang kanor. O Judge, walang foul, ah. Pero supal-pal aabuti neto sa akin, Kaizen, por favor. Kahit mag-basketball tayo sa kama, di ka makakascore. O Judge, walang foul, ah. Sobrang OA ni Kokey, delivery so lame, hindi okay, kasama ka all day sa siya.
No name, go away! Isip batang old age, don't waste your Ooh. time. You making me go rage nung pumunta ako sa iyong FB homepage. Style ko yun. At nalaman ko, etong hip-hop na Wachile, mahilig sa anime. Nanananso tuwing holiday, pambayad sa Shopee Pay. At nalaman ko, lapit ka dito, nung bata ka, pinalaglag ka ng mama mo sa 3rd floor ng bahay nyo. At nalaman ko, may bars to. Nakinig ah, metal plus headbang. Woo! Nakakaakit. Pero parang narinig ko na somewhere yung bara niya nagamit. Sige, sagutin mo yung tanong kung kanino mo nadagit. M-site, paano babalakid itong bumabalakid? Time? Time na yun. Okay. So, ayun. Yung difference nila, makikita natin through their performance. 'Di ba? Yung kay Ruby Umage, mix ng ang ganda ng multis eh. Actually, yung multis doon niya nakuha yung momentum eh. Pero kahit pa hindi pa dumadating yung multis na yon, ang ganda nung pasok, no? Ang ganda nung pasok, ang ganda nung approach, 'di ba? Yung adlib na mongoloid eh, no? Tangina na doon pa lang eh. 'Di ba? Doon pa lang makita mo na kagad na kumpiyansa siya sa sulat niya. Tapos yung mga punto niya against Rex, 'di ba? Sa tingin ko, yung performance ni Ruby na tawag doon, na paghalo niya yung dalawang elemento or tatlong elemento ng pantay-pantay. Unlike kay Rex, na sabi ko nga sa inyo, ibang-iba dun sa last performance niya sa Elims. Kasi dun sa performance niya sa Elims, more on entertainment, comedy, pero yung pagdating sa round 3, more on technical. Ngayon, sa round 1 niya dito sa quarters, more on technical yung atake niya. Tapos, may mga pasundot-sundot naman na comedy, pero hindi niya napapalitaw yun actually eh. 'Di ba? Unlike kay Ruby na konting setup lang, punchline, tapos jokes, lumilitaw eh. So, para sa akin, mas perfect yung pagkakalatag ni Ruby Umage sa sulat niya. Kay Rex, shoutout, props, pero sa tingin ko, better yung last performance niya compare dito. Okay? 9-8 or 9-7, depende. Sige, 9-8 in favor of Ruby Umage. Para sa akin, lamang na lamang si Ruby doon in terms of retense at performance. Yeah. Estilo din. Yun lang. Arahin ko. Di daw ako makakascore pag nasa kama. Ang lupit ng yung get up. Oo, marunong ako sa anime. Ile-lay up sa si Kabuto. Diyan ko ile-lay up. Di na yan, ha? Valenzuela na naman. Saboy. Gusto mo yung parang sardeo to? Hindi, joke lang. Valenzuela na naman. Valenzuela na nanggaling yung tinalo ko nung nakaraan. Kaya mas lalong wala nang kaba. Shanty G yan. Si Shanty G yan yung last, 'di ba? Ayun, naalala ko na. Si Shanty G yan yung sa Elims na nakalaban niya na clowning. Naging kinlawn lang ni ni Rex, 'di ba? So again, ang ganda nung reference ulit, Valenzuela ulit, 'di ba? Tingnan natin, pakinggan natin 'to. Ikaw siya kasi, Shanty, parang mababa na phone. Same specs, tanga. Pero mas latest ka, bra. Valenzuela, tas Valenzuela ulit. Ano, Apex, tara? Pwede cut yun. Cut lang. Pwede ulitin. Matinding pantitrip hanggat di ka pa buwang. Sa akin, ipapakat ko yung round 3 mo, pre, na parang judging ni Kilan na lutang. Alam mo ba? Nagiging ineffective si
Rex dito eh. Nung laban nila ni Matina, mukha sila nagsisigawang magtita. Kumuha lang siya ng tubig sa gilid, oh. Sinigawan ba naman ng, "Hoy, gagali ka!" Hindi nga. Pumasok ka pa dito sa Motus, promise, baka yung puri mo, lalong mawala na. Mag-iingat ka dito, maraming manyakis. Lalo na sila Casper, Mirage at Katana. Gogo. Alam mo yan, ha? Kaya nga, kay Makoy ka lang dapat lumapit. Hindi yan nangangapit. Isa lang pa kay niyan sa'yo. Cellphone sa kawalit. Hanep, nag-iilonggo pang accent. Ngayon, tsaka sa nung laban niya kay Tracy, sarap mong sampalin sa nguso. Piling ilonggo na, porkit yung tatay niya maraming binutas sa puno. Hindi. Si Robilin, may putok. Nung last event to, so, tawa ng tawa puta. Si Robilin, may putok. Nung last event tol, sobra siya. Mag-overthink ka na ngayon pag sinabi namin, bomba na. Ano? Tang inang yan. Husky ang puta. Husky yung ano eh, tunog eh. Porket, porket Bomba nakakapag-wordplay ka na. na, at may views ng maganda at reaction ka nakukuha, obray iba na, masasabi ko sa skills mo, sobrang bisa, yeah. Delay no? Galing ko, no? Panis to sa classic, napapakita kong freestyle may topic. Yo, website. Pumili ka ng isang artist na pangit, gagawin ko na asset. Joke lang. Site, pumili ka ng 2 gamit, gagawin ko na topic. 2 gamit, gagawin ko na topic. Hoy, tong si Rubilin, kahit may ibigay na todo, naghintay ba kayo? Wala na, ayoko. Wala! Dito Saint Ice na katha at ito'y plain rice na handa lang. Lame style ang nagain niyang pambalasa, di same ating baraha. Dame like ala chamba, ito aim dyan sa pa-fame guys. Dapat to ay mawala na after ng battle. Rekta plain white, mamaya siya'y mamamaya pa. Ano? Panis? Body bag? Hindi. Kung titignan nyo siya mabuti, tingnan mo. Mukha siyang iguana, pare sa guanya. Ako yung kuya mong pagtitripang kang sagana na parang batang nagsasaranggola hanggang maubos, sinulid, alagwa, alagwa. Sa round 3 ko, aabuting malala. Malala siyang malala pa, tipong kawawang kawawa. Round 2 pa lang to, pero wala na. Time. Hoy! Okay. So, ayun. Ito yung kahit papaano mas pumalag yung round 2 ni Rex Kaizen. So, ito yung inaantay kong or ina-expect kong Rex Kaizen kasi nakakapag-iwan si Rex Kaizen ng magandang performance sa last battle niya. So, syempre ako nag-expect ako ng isang solidong Rex Kaizen ulit dun sa unang round. Pero yun nga, sa unang round, medyo hindi yun yung ina-expect ko. Tapos ngayon sa round 2, nagpakita yung inaabangan kong Rex Kaizen. So, ang ganda nun, dito niya na napalitaw yung 2 elements, no? Yung technical at mga comedy. So, ang ganda nung although may mga dead air lang, marami siyang dead air, pero nababawi niya kahit paano, tapos nawawala ulit. Ganun marami siyang ganung approach. Magkakaroon ng dead air, mababawi, tapos dead air ulit, tapos makakabawi. Alam mo yun, patay sindi yung approach ni Rex, unlike before na tuloy-tuloy yung pag-angat ng presence, ng energy. Ngayon putol-putol 'Di ba? Ganun naman yung take ko sa buong round 2 ni Rex. Although para sa akin mas malakas tong round 2 niya compare sa round 1. Okay? Pero hindi consistent Nawawala. Bubuo ulit, nawawala, mabubuo ulit, ganun.
'di ba? Kaya hindi niya makuha yung pinaka momentum kasi pag nandun na siya sa peak, malalaylay eh. Tapos syempre magge-generate ulit, maabot niya ulit, tapos lalaylay na naman. Ganon. So round 2 ni Ruby, pakinggan natin. Wala na. Time. Hoy! Anong amoy putok? Amoyin mo nga! Puta, mas magaling, mas mabango pa to sa girlfriend mo eh. Hey, gago! Halika, amoyin mo ako. Kaya putok ako. Halika. Tang ina mo. Wala na, panalo na si Kenji. Panalo na si Kenji, gagi. Okay, round 2 na. Oh, paalis-alis ka pa. Pinanood ko mga battle mo. Nakakabader. Sabi niya kay Arby, di ka pwedeng magka-partner. Tanso nga eh. Mga ginto lang kinukuha, kaya wala kang kaper. Yung kaper, ginawa niyang kaper? Ano yun? Alam mo, nasira yung motos na nag-wordplay ka ng ganon. Kaper. Alam mo, kailangan mo na ng Medicare. Yung utak lumulutang anywhere. Mas matalino pa yata sa'yo yung teddy bear. Kaper. Yan ba natututunan mo sa yung parent? Oh guys, kaper daw. Gusto rin sumabay sa current. May linya to kay Dave Naka-multi pa rin. Sabi niya, ang laki ng tiyan, ano yung Spalding? Kanino daw? Kanino? Dave Denver? Kaper daw. Gusto rin sumabay sa current. May Dave linya to Denver? kay Dave Denver. Sabi niya, ang laki ng tiyan, ano yung Spalding? Naglaban sila? Naglaban ba sila ni Dave? I-check ko na lang sa susunod. Spalding? Ha? Bakit? Yung Spalding, kumpanya yun. Baka bola yung sinushoot sa basket. Eh kahit si Dave Denver, hindi yung Nuggets. Dave Denver, Nuggets. Okay. Bars! Okay sana delivery mo eh. Kaso yung sulat hindi sasabay. Para ka lang lalamove. Sa delivery lang nakasakay. Nakakaantok mga rounds mo, tiyak sa biyahe ka patay, tinulugan tong lalamove na parang lalabay. Uy! Oh, lalamove, grab, move it, tara sakay, head on, basag ang bungo kahit mag-helmet ka aray. Oh, helmet, aray, gets mo na ba kung ang karir mo ay karera, matagal ka ng patay. Oh, karera, race, track, sagasa ng walang humpay dito sa delivery boy hanggang magkagutay-gutay. 16-wheeler sa killer highway, gigilingin ka ng buhay. Hindi tumutos, ito'y Commonwealth sa dami ng patay. Tangina. Oh, patay. M-Psych, patay. Tangina. Solid yun, Earth. Train of thought, no? Train of thought. Ano pa? Ang dami niyang pinakita doon. Malakas yung round 2 ni Rex. Pero gaya nga nasabi ko sa inyo, patay sindi yung approach niya. Hindi niya makuha yung momentum. Pero props doon, better round yun compare sa round 1. Pero yung round 2 ni Ruby, ibang klase rin yun. So, magkaibang approach doon sa round 1 niya tapos sa round 2 niya. Magkaiba. Pero masasabi mong mas malakas pa rin yung round 2 ni Ruby compare sa round 2 ni Rex. Ganda nung train of thought niya. Tapos yung ang dami niyang wordplay, lalo na yung Dave Denver, Nuggets, anong astig lang nun. Hindi, parang hindi nuggets ng iba eh. Hindi nuggets ng iba. Pero nung in-explain na niya, di ba, nung in-expose niya na Dave Denver, Nuggets, di ba, parang, oo nga, no, parang hidden
hidden yung ano eh, yung lead niya eh. Kung hindi niya sinabi yon, ma-slept on yun eh. 'Di ba? So props kay Ruby. Ang ganda ng train of thought, ang ganda ng mga wordplay. Solido 'yon. Kanya pa rin 'yon. 9-8 parehas. So 18 to 16. First 2 rounds, Ruby na 'yon para sa akin. Round 3. Ano ba? Ang hilig mong mag-Ilonggo accent, taga Valenzuela ka. Sige, sasabayan kita. Patay! Patay! Aray! Gago. Burado. Aray! Di ka marunong mag-multi. Sa delivery, walang dating. Nagre-react lang mga yan kasi di nila alam na kaya mo palang gawin. Combo bars, joke na lim. Napapasigaw mo ang marami. Tanga, ganyan lang talaga kami makisama sa babae. Real talk. Diba? Diba, pre? Diba pag nag-joke ng ganyan, buging nakakatawa yun, paisa nga. Ang gago. Diba? Kupal din eh. Itong si Robilyn, halatang halata na siya'y malandi. Pasok ka sa standard ni Koy, mukha kang malakas pumiga ng kalamansi. Ganito yung mga ni Koy, no? Yung biniblurred yung mukha. May tsura naman, pang Tweety Bird yung tuka. Gantong postura, nakakaasar. Malamang yan, road rage. Di-deserve po muna. Baboy na babae, kaya niya, long range, pang Guinness World dumura. Di ka pretty girl, kasuka. Nung payat ka pa, mukha kang diniworm na usa. Pretty girl, ano ka? Pag pinatabasan mukha mo ng konti, tas pinag-combine kayo ni Otlum, boom! Kamukha mo yung sa Lord of the Rings, hindi yung bida, kundi si Gollum. Di sasabay to sa init kung dala. 33 degrees Celsius. Teka, Gollum, Lord of the Rings, nirime ko lang yun, baby, kasi Ruby, because you're my precious. Baby, akin. Parang illegal lager. At ayoko sa mga PMC na mababa followers, tas feeling vlogger. Ano? Nagpa-brace pa. Kasi yung ipin niya dati, parang sa pating siya nang galing. Kaysa gumawa ng brace mo, tanga pa at sinungaling kasi nung nag-spit siya sa spit tubers, yung panganyatol pumapaling. Gagawang kita ng brace, doc. Reverse dentista ka sa akin. Ito. Reverse dentista ka sa akin. Maliit ka lang na bagay. Uud ka lang. Sa punchline ko, matutulog kang gising. Manlalamig sa lalim to at malulunod sa nginig. Uod, maliit. Sa aking height, lugi yan. Ikaw ay durog sa diin. Pero kakainin ko pa rin. Marty Wright, boogeyman na may uod sa bibig. Mga manunood na bilib. Ako'y namumugot at namumutol ng liig. Nagpaapoy na ako sa close room. Di matutupok, kainin. Tila nasusunog ang silid. Ikaw rekta silid ka sa iyong close room na punong-puno ng dilim. Bata ka pa sa ganto. More practice pa, men. Ikaw na'y X. Wala kang chance. I'm light years ahead. Sa semis, ako mag-a-advance. Umuwi ka na lang sa Valenzuela at mag-Tetris na lamang dyan. Hindi tugma sa'yo ang salitang panalo. Wala yang rhyme. Time. Okay. Katulad ng round 3 niya dun sa laban niya kay Shanti, more on technical. Tapos, katulad ng halos ng round 1 niya na more on technical. Para sa akin, mas effective talaga si Rex sa paghahalo niya ng estilo, elements, no. Malinis sana yung performance niya pero may kulang talaga eh. May kulang sa pagkakaroon niya ng technical approach eh. 'Di ba? Siguro kulang ng maayos na setup, kulang sa direct na references, direct angle rather. 'Di ba? May mga ganun may mga ganong instances or ganong mga ganon ko na nakikita yung yung rounds 1 and 3 ni Rex. So may kulang siya sa I think sa setup,
May kulang sa setup. Pero yung entertainment comedy niya, tangina, perfect. Sobrang perfect nun. Kuwela kung kuwela talaga. Tapos na paghahalo niya pa. Mas napapalitaw lang ni Rex yung yung comedy side at masasabi ko mas effective siya doon. 'Di ba? So yun, Ruby, pakinggan natin. Round 3 na. Pag-usapan naman natin yung forma mo na pang-ataol. Ganto itsura pag yung mama mo yung bumili ng damit mo sa mall. Di ba tumawag ka sa akin? Sabi niya, good luck sa battle, Tol. Wow! Kabusis niya si Eb Abby. Oo, Eb Abby sa all. Oh. Baka isipin nyo, discrimination. Kausap ko sa telepono yung guy. Hindi porket hindi mabenta, sasabihan nyo ng bye. Ahay! Ang angas ng swag mo, boy! Kamukha ni Benten, tapos yung boses, Bentis Hoy! Kilala mo yun, yung gumaganon? Seryoso ka boses mo, di ba? Tignan mo, tignan nyo Ako nga pala si Rex. Nagtatrabaho sa FedEx. Bumabiyahe sa XLEX, gamit FX. Nagbabasa ng Xerox sa Xerex. Ha? Nagbabasa ng Xerox sa FX? Ano daw? Tama ba ako? O guys, yung FX, taba raw. Anyway, sana na-pick up mo. Na, hindi ka pang flip top, Rex. Pang open mic ka lang sa padis. Pahiya ka naman sa balat mo, Rex. Sa radar ni Arik, wala ka sa watchlist. Mag-improve ka naman, Rex. Mga sulat mo mababaw ng labis. Dahil yung 5 taon mong skill sa pagra-rap, Rex, 1 taon ko lang pinractice. Ang meaning ng Kaizen ay continuous improvement. Alam kong alam mo. Kaya wag ka nang magtataka, Rex, kung bakit Rex na lang yung tawag ko sa'yo. Kaya, GG na, game over pa. Itong battler wannabe. Palaso sa yung bibig na puro lamang fallacy. Pugot ulo aabuti netong Rex ngayong gabi. Ako'y karet sa yung leeg ngayong naset ka ng Ruby. Galing. Tama? Round 4. Ano naman ako round 4? Wala. Solido pa rin. Consistent na Ruby Umago yun from her last performance na na-review natin against Tracy. Tapos ngayon laban kay Rex na niya na tawag dito na naging ineffective si Rex sa battle na to at si Ruby naman mas nangibabaw in terms of performance. Ang ganda nung pagkakalatag niya nung mga jokes, multis especially. 'Di ba? Ang lupit nung mga wordplay niya, yung mga multis niya dito, especially sa round 2. Ang ganda nun. Isang solidong round 'yon para kay Rex, pero natapatan ni Ruby sa pamamagitan ng mga wordplay. Kaya 'yun. All 3 rounds ibibigay ko yun kay Ruby Umage. So 27-24, all 3 rounds Ruby. Para Southern Tagalog, House and Resto Pali, check nyo yan. Pero yun, boto ng Urado, mag-a-advance sa semifinals, 3-0, magingay para kay Ruby Umage. Shoutouts kay Rex tayo. Shoutout kay Rex, galing. Shoutout kay Ruby. Shoutout sa Win Clothing Essentials, sa baby girl ko. I love you. Thank you po. Yun. Sierra Madre. Okay. Yun lang. Simple at tagal pala natin. 30 minutes pala tayo umabot. Pero yun. Para sa akin, all 3 rounds yun nakuha ni Ruby. Siguro ang pinakadikit na round yung round 2. Pwedeng masabi ng tabla yun. Pero mas umangat talaga si Ruby in terms of performance. 1 and 3 malinaw na Ruby yun. Pero round 2, slight edge Ruby. Okay? Yun lang. Proceed tayo sa next na pinasastig unang bara.
Baka yung kay Ronan o yung kay Rick Hinaro. Hindi ko alam kung sino yung uunahin ko doon, pero yun, maganda yung mga match up sa sa second round ng Pinas Astig Unang Bara dito sa Southern Tagalog. Okay? Kita kits, mga kumag. Peace out.